Senator Ronald De La Rosa na isinbina sa kanya sa Davao. Articles of impeachment kay VP Sara Duterte pagbobotohan ng Kamara mamaya. Duterte block sa Kamara, malayang lumahok sa debate at botohan ng Articles of impeachment. Ilang senador itinanggi ang pagkakaroon ng planong palit liderato para harangin ang impeachment trial. Mosyong pipigil sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, tututulan ni Senator Lacson. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios magpupulong ngayon sa Malacanang. Navotas landfill, wala ng usok matapos mapula ang sunog na tumagal ng isang buwan. Kabuuan ng landfill natambakan na ng lupa para iwas sunog ayon sa DPWH. Hali sa UELA, bigong matagpuan ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group si Senator Ronald Bato de la Rosa nang isilbi ang sapina sa bahay nito sa Davao. Isinilbi rin ang sapina sa opisina nito sa Senado sa Pasay, ngunit hindi rin ito natagpuan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Duaño, tanging caretaker lamang ni Bato ang tumanggap ng sapina sa bahay nito. Nakasaad sa sapina na pirmado ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na pinahaharap si Senator Bato sa Major Crimes Investigation Unit o MCIU ng CIDG dito sa Campo Grande sa Huwebes, May 14, alas 10 ng umaga. Ito'y para magsumite ng sworn affidavit at mga dokumento at magbigay na rin ng mga impormasyon kaugnay sa umano'y extrajudicial killings na nangyari noong siya pa ang City Director at Regional Director ng Davao Police. Isang araw bago ang nakatakdang pagsalang sa plenaryo ng Kamara ng Committee Report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, naglabas ng maanghang na pahayag ang PDP laban sa gitna ng mariing pagtutol sa proseso ng impeachment. Kasalukuyang pinangungunahan ang partido ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, nakababatang kapatid ng pangalawang Pangulo. Ayon sa PDP Laban, ang sinumang opisyal na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi maaaring umasa ng suportang pampolitika mula sa partido. Hindi rin sila papayagang lumipat sa partido. Sa gitna nito, binigyang diin ng PDP Laban na hindi ito pananakot. Pero ayon sa makabayang lawmakers, pamumulitika ang ginagawa ng partido. Salang na sa sesyon sa plenaryo ng Kamara ang committee report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte mamayang hapon. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa lang ang magiging agenda ng House, ang impeachment. Pagbukas ng sesyon, ito ang tatalakay sa plenaryo. Sa House session, mamayang alas 3 ng hapon, inaasahang si Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang mag-i-sponsor o magpe-presenta sa ulat at resolution ng kanilang komite matapos nilang makitaan ang probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Nakapaloob sa ulat ang 4 na impeachable offense na umano'y maling paggamit ng confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at matinding pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pagkatapos nito ay bubuksan na ang floor para sa diskusyon, pagtatanong at mga debate sa pagitan ng mga kongresista. Dadalhin na sa The Netherlands ang 24 sa 38 Filipino crew members ng MV Hondius para sumailalim sa quarantine. Ayon sa Department of Migrant Workers, sila ay isasakay ng eroplano patungo sa naturang bansa. Habang ang natitirang 14 pang Pilipinong tripulante ay susunod sakay ng barko. Oras na matapos ang quarantine, saka sila i-repatriate pabalik ng bansa o pabalik ng Pilipinas. Sinabi pa ng DMW na patuloy na makatatanggap ng sweldo ang mga ito base sa nakasaad sa kanilang kontrata. Una nang sinabi ng Department of Health na negatibo naman sa hantavirus ang mga nasabing Filipino seamen. Samantalang nakalaya mula sa National Bureau of Investigation o NBI Detention Facility ang founder at Chief Executive Officer ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta kasama ang 4 na iba pa. Ito ay matapos na makapaglagak
ni Mabanta at kanyang mga kasama ng 120,000 pesos na piyansa sa bawat isa. Noong May 5, inaresto sila ng NBI sa pamamagitan ng isang entrapment operation dahil sa umunoy pangingikil ng humigit kumulang 300 milyong piso kay dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Kapalit umano ng halagang ito ay ang hindi paglalabas ng isang video na naguugnay sa mamabata sa isyu ng korupsyon sa Kamara. Sa kanilang pansamantalang paglaya, iginiit ni Nababanta at kanyang grupo na sila ay inosente at mariing itinanggi ang anumang akusasyon ng extortion. Sa kaugnay na balitang yan, inaasahang haharap ngayong araw sa National Bureau of Investigation ang Peanut Gallery Media Network anchor na si Camille Jensen o CJ Hero. Isa si Hero sa idinadawit din sa umano'y pangingikil kay Congressman Romualdez. Batay sa sabina ng NBI, nakatakda siyang sumipot sa kanilang tanggapan ngayong alas 10 ng umaga. Sa kasalukuyan, wala pang kumpirmasyon kung personal na haharap si Hero o kung magpapadala na lamang ng kanyang legal counsel. Isang konstitusyonal na tungkulin ng Senado ang mag-convene bilang isang impeachment court kapag naipadala na ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ipinaliwanag niya na bagamat mandato ito ng batas. Ang Senado ay isang collegial and deliberative body. Dahil dito, ang pinal na desisyon sa pag-convene ay nakadepende pa rin sa mapagkakaisahan o iboboto ng mayorya ng mga miyembro. Gayunpaman, tiniyak ng senador ang kanyang paninindigan na handa siyang bumoto at tutulan ang anumang mosyon na naglalayong pigilan o ipagpaliban ang pag-convene ng Senado. Ang hakbang na ito ay para umano mapigilan ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court at mapigilan rin ang mismong paglilitis sa Vice-Presidente. Mariing itinanggi ng ilang senador ang mga ulat na may muling pagtatangkang palitan ang kasalukuyang liderato ng mataas na kapulungan o Senado. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, wala silang natatanggap na tawag ni Senator Rafi Tulfo. Binigyang diin na mahirap itong isakatuparan sa ngayon. Paliwanag ng senador kung mayroon mang grupong magpapasimula ng kudita. Inilarawan niya itong magiging halatang-halata sila sa publiko. Naapula na nga ang sunog at wala nang usok at halos wala na rin ang babahong amoy sa Nabota Sanitary Landfill. Ito ang personal naming nakita at naobserbahan kasabay ng aktwal na inspeksyon. Kaninang alas 10 ng umaga sana ang nakatakdang oras para dumalo ang anchor ng Peanut Gallery Media Network na si Camille Jensen o CJ Hero. Pero pasado alas 11 naman kaninang umaga dumating sa tanggapan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division ang kanyang legal counsel. Ayon sa NBI OTCD, tanging pagtatanong lamang ang kanilang gagawin upang makuha ang panig ni CJ Hero. Matatandaan na itinuring na person of interest ng NBI si Hero dahil kasamaan nila ito sa affidavit ng complainant mula sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa naunang panayam sa NBI, kasama umano si CJ Hero sa video teaser na kanilang ipinadala sa dating House Speaker bago ang nangyaring umano'y pangingikil ng nasa 300 million pesos. Aga malaking tulong sa pagsugis ng mga otoridad ang red notice na itinalabas sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization laban kay dating Police Colonel Rafael Dumlao III at dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John D. Remulla, mas lalawak na ang isinasagawang paghahanap sa dalawa sa tulong na rin ng foreign authorities. Aminado ang kalihim na nahihirapan ng mga otoridad sa pagsugi sa dalawang high-profile personalities dahil sa dami ng lugar na maaaring pagtaguan nila. Magsasagawa ng state visit si US President Donald Trump sa China sa darating na May 13 hanggang 15. Ito ay inanunsyo ng spokesperson ng China Ministry of Foreign Affairs sa kanilang X account. Sinabi nito na ang pagbisita ni Trump sa bansa ay sa bisa ng imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping.